Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglepak-lepak na tiyang with evidence. Ito na mga kabibig, may bago na naman pasabog si Eric Celes tungkol sa mga kongresista sa Kamara na kung saan may malaking perang nilalaan ng kanilang pondo para sa mga rebelde. Alerky mga kabibig, ang dami ng pasabog ni Eric at talagang wala siyang pakialam kung sino ang matatamaan kung ikaw mismo kongresista ka at sinusuportahan mo ang rebelding grupo na gusto mong maghasik ng lagi, maghasik ng gyera sa Mindanao. Hindi lang sa Mindanao, kundi sa buong Pilipinas. Naku, kabahan ka na? Kasi malapit na kayong matuntun, malapit na kayong ma-mention ang mga pangalan nyo at kailangan na talagang umalis dun sa kongreso. Hindi kayo mahiya. Pera ng taong bayan, ginamit nyo para lang palakasin ang puwersa ng mga rebuilding ito. Manood tayo mga kabibig. Ito na ang sinasabi ni Eric. Grabe na shock ako mga kabibig. Let's all watch this video ha. Teka muna mga kabibig. Ito na ha. Sige, grabe mga kabibig ko. As in, na-shock ako. Sige, ito na. Ito yung nakakabahala. Sabi niya, ang abuso sa pundo, lalo na yung discretionary at ang sinasabi ni Congresswoman Stella Kimbo, na kinonfirma na rin nila lahat dyan, in extraordinary fund. Mga kababayan, I'm looking at the message right now. Nakakabahala ito. Every year, hindi po bababa sa between 18 to 20 million ang discretionary fund ng Communist Party of the Philippines through their party list. Hindi ito ino-audit. So, ibig sabihin, we are funding communist terrorism through the three party list operatives na naiwan nila. And we're talking about 22 years na nandyan sila. Imagine they have extraordinary fund, no need of audit or no need of liquidation report as confirmed by former President Duterte and former Congressman and Attorney Harry Roque. Ito po ay abuso at nakakabahala. And dapat lang na busisiin po ito at uunahin natin itong tatlong na naiiwan at natitirang operatiba ng CPP, NPA, NDF. Please, unahin natin ito sila COA and make it become a public crusade and then isunod natin ang mga kurakot na mga politiko sa loob ng Kongreso at kung sino pang mga bahagi ng gobyerno. And even the President, Rodrigo Duterte himself is offering. Simulan nyo rin kami sa Davao, si Inday Sara, ako. Busisiin nyo, basta magiging patas at lantad sa publiko po ito. This is a very brave call and long overdue call na dapat gawin ng gobyerno so that the people will have the full trust and confidence to the operations of the government and to the programs na kanilang ipinapatupad, Ma'am Lorraine. Nako, sabi ng ilang netizen, it's a devil date with the salot. House of Representative Philippines is compromised. As in, dissolved party-list system. Yan ang sinisigaw ng maraming Pilipino ngayon. No wonder SMNI is being silenced kasi meron silang mga ebidensya. Di ba? Ito na yung susunod na masibak. Nauna pala yung ulagang amo nyo. Yung nasibak na ang SMNI. May 14-day suspension. So, ang sinasabi ng mga netizen, hindi sila maniniwala sa mga isiniwalat ni Eric sa SMNI na malinis ang Kongreso at ginagawa nila ang kanilang trabaho at wala silang pinapanigan na mga rebelde. Ito pa. Ay nako, salot ang mga teroristang rebelding iyan at mga mambabatas pa talaga. Mga congressman na hinahayaan ang mga salot na iyan na kunin ng pera ng taong bayan. May milyon-milyon nakakurakot sa gobyerno pero para pabagsakin ang gobyerno, mahiya naman kayo mga congressman kayo. Ito pa, lahat sila meron yan. Why only now? Even Duterte Youth and the others, ano bang pinaglalaban mo? They can still publish the social media and the video platform and there is nothing the MPRCB can do about it, knowing na pinaspa-silence suspension, 40-day suspension ang mga programa sa SMNI. Bakit ngayon lang yan pinasa publiko? Dahil ba ay kontra nyo ang
Kongreso, ka Eric. Ang dami mong alam, ka Eric. Inggit ka lang kasi puro fake news ang lumalabas sa bunganga mo. Ako naman, kung merong legit na source si ka Eric at gusto niyang share or para malaman ng sambayan ng Pilipino, wala namang problema doon. Basta lang mapanindigan ni ka Eric na totoo ang mga sinasabi niya at may datos siya na pwedeng isampal sa mga taong hindi naniniwala sa kanya at tinaguriang siyang fake news. Grabe no? It also happens during Pangulong Duterte Congress, kaya pala malaking utang ng Pinas. Confirmed by Duterte and Roque, pero walang nangyari noong kasagsagan ni Duterte administration, hindi nila napigilan. Just asking, bakit sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos nyo isiniwalat yan? Kasi ayaw nyo sa Pangulo natin? Ayan ha, mga reaction niya ng ating mga netizen. Na as in, na-shock ako mga kapibig. As in, sabihin natin na baka, anong tawag dito, later on, malalaman pa natin ang more information about this. Musta naman po ang salin ni Rodrigo Duterte noong Pangulo siya? Yung family corruption issues, settled na ba? About family corruption issues, may sinabi din si attorney, sino ba yun? Topacio, na may kakasuhan sila, si Senator Risa Hontiveros, kung saan daw ay nanuhol ng mga witness para sa family corruption issue. Ito pa, maniniwala sana ako sa ipinaglalaban ni ka Eric, kaso di naman ganyang kaingay yan dati about transparency. Salin ni Duterte di demand. Sabi nila ni Duterte wala akong ninakaw o binusa. Ito pa, sana magtagal ang SMNI kasi sila yung nagbibigay impormasyon ng maraming Pilipino. Pinagtatawanan ngayon si ka Eric kasi bitter na bitter sa Kongreso. Ito pa, ano kaya ang gagawin ni Pangulong Bongbong Marcos dito tungkol sa issue na pinasabog ni ka Eric? Yung VP natin, Vice Chairman ng NTF-ELCAC, ano ang kanyang gagawin? Uupo lang ba? Yan po ang mga komento ng ating mga netizens. So ano ang iyong point of views regarding this issue? Maraming mga pinasabog si ka Eric, marami na mga party list representatives na kung saan pinupunduhan ang mga rebelding Pilipino. Yes, nakakaawang ating bayan no, na marami pa rin ang parang may mga adhikain na pangsarili na gusto nilang mabigyan marinig ang kanilang tinig through himagsikan, which is hindi na maganda kasi maraming masisira na mga inosenteng tao, maraming mga AFP, mga pulis ang namamatay, kagaya na nangyari sa Batangas, di ba? Ilan ba ang namatay na mga pulis? Diba? Kawawa naman yung maiiwan na pamilya. So ano ang yung komento dito mga kabibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!